Alay sa Patay. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Tawagin niyo na lang po akong Adi. Itong karanasan po namin ay nangyari lang nitong July 15. Kaarawan po ng kapatid kong si Ate Bebe nitong July 14 lang, kaya dumayo sa amin ang aming mga kamag-anak. Pero umalis din sila kinabukasan. At ang natira lamang sa bahay ay ako, si Kuya Glam, si Ray Ray, si Ate Bebe, Ate Ella, Ate D, at si Kuya Jay, at kasama ang baby nila na si Star. Nasa second floor po kaming lahat nung mangyari ang hindi malilimutang karanasang ito. Sina Ate D at ang family niya ay nasa kwarto ni Ate Bebe. Kami naman ni na Kuya Glam, Ray Ray at Ate Ella ay malapit sa sala, habang si Ate Bebe ay nasa kwarto naman ni Ate Ella. Sa sala po ay may pinto papunta sa terrace namin. Doon po ay tanaw ang buong iskinita palabas at papasok ng compound namin. Sa gilid ay may hagdanan papaba. Naroon din ang fire exit at shortcut papunta sa itaas. Kung ayaw na pumasok sa first floor papuntang sala ay pwedeng dumaan sa shortcut. Sa tapat ng hagdan na yun ay may gate na hindi namin isinasara kasi ginagamit din ng kapitbahay namin na nakatira sa likod lang ng bahay namin. Kumbaga, iisa lang ang gate na ginagamit namin, kaya hindi po yun isinasara. Kaya po kapag may masasamang loob na makakapasok sa bahay nila ay tiyak na damay kami. Pero may grills at matibay ang pinto at mga bintana namin in case may ganoong mangyari. Nung gabing yun, Sir Jupiter, nagpapaantok po kami sa sala nang may sinabing laro si Ray Ray sa amin. Ito yung, "Charlie, Charlie, are you there?" Para po itong spirit of the coin na yes or no lang ang nakasulat sa ballpen at papel ang ginagamit imbis na barya. Inaya niya kaming laruin ito. Pumayag kami kasi hindi naman kami mapamahiin at laro-laro lang naman kasi yun. Kumuha si Ray Ray ng papel tapos isinulat niya doon ang mga salitang yes at no. Nilagay naman niya sa gitna ng dalawang salita ang ballpen na ginagamit niyang pansulat. Nagsimula na kaming magsabi ng "Charlie, Charlie, are you there?" Ginawa namin yun ng 3 beses pagkatapos ay tumahimik kami saglit. Maya-maya ay nakita naming gumalaw yung ballpen. Alam naming gumalaw yun ng kusa dahil wala naman kaming bentilador para hanginin yun, saka hindi naman mahangin ng oras na yun. Matatakot na sana kami pero biglang tumawa si Kuya Glam. Hinihipan pala niya ang ballpen kaya imbis na matakot ay pinagbabato namin siya ng unan. Inulit pa namin ng 3 beses ang larong yun, Sir Jupiter. Pero wala namang nangyari hanggang sa may marinig kaming sumigaw mula sa ibaba. Dahil mga dakil na kaming marites, nagmamadali kaming lumabas at pumunta sa terrace upang panoorin ang kauna-unahang live-action drama sa kalye namin. Nung gabi lang na yun, may nag-away sa iskinita namin. Nagulat pa kami
kasi nakasilip din pala si Ate D sa bintana ng kwartong pinipwestuhan niya. Nagtawanan tuloy kami kasi pare-pareho kaming nakikichismis nung gabing yun. Pagtingin namin sa mga nag-aaway, may naaaninag kaming lalaki at babae sa gilid ng eskinita na medyo malayo doon sa mga nag-aaway. May poste ng ilaw sa eskinita pero hindi masyadong abot ang liwanag nito para makita ang mukha ng dalawa. Yung babaeng narinig naming sumigaw kaya kami napalabas ay muling sumigaw. Minura-mura niya yung lalaki. Sisigaw sana si Kuya Glam pero bigla siyang pinigilan ni Ate Ella. Nagtanong si Ate Ella kung bakit daw walang anino yung dalawang taong nasa gilid ng eskinita. Hindi ko rin yun napansin, kaya tiningnan ko sila. Tama nga si Ate Ella. Wala nga silang anino. Kahit kasi may kalayuan sila sa ilaw, ay makikita pa rin ang anino nila na nahahagip pa rin sila ng liwanag kahit papano. Makikita pa rin ang anino nila doon, pero wala talaga silang anino nang tingnan ko. Kinilabutan agad ako. Mas lalo kaming natakot nang itaas ng lalaki ang kamay niya. May itinutok siya sa ulo ng babaeng kasama niya pero dahil madilim sa pwesto nila, hindi namin makita kung ano ba ang hawak niya nung gabing yun. Pare-pareho kaming napahiyaw nang bigla na lang may pumutok. Doon namin nalaman na baril ang hawak ng lalaki. Dahil sa ingay namin biglang tumingin sa gawin namin ng lalaki, pati na rin yung mga nag-aaway sa labas. Hindi ko pa rin makita ang mukha ng lalaki kahit humarap na siya sa amin. Pakiramdam ko talaga ay wala siyang mukha nung oras na yun. Nagsitakbuhan kaming lahat papasok ng bahay dahil sa takot. Sabay-sabay namin isinara ang bintana. Inutusan na rin namin ang iba na isara ang ibang bintana at saka pinto. Tanong ng tanong si Ate D kung anong nangyayari pero hindi namin masagot. Hindi rin kasi namin alam. Dumiretso agad kami ni Kuya Glam sa kwarto ko habang sina Ray Ray at Ate Ella naman ay nagpunta sa kabilang kwarto. Nang makapasok na kami sa kwarto, doon namin naalala na hindi na isara ang pinto sa sala. Takot na takot kaming pareho ni Kuya Glam kaya ayaw na naming lumabas para isara ang pinto. Umupo kami sa kutson na nakalatag lang sa sahig. Bigla kong napansin na ang tahimik ng paligid. Di rin kami nag-iimikan ni Kuya Glam. Nagpapakiramdaman kami, pero dinig na dinig ko ang mabibigat naming paghinga. Pinakikinggan namin ang bahay kung may umaakyat ba doon sa may hagdan papuntang terrace. Bakal kasi ang hagdan, kaya kung mabibigat ang paa, ay maririnig agad kapag dadaan doon. Pero mas nakakatakot ang iniisip ko na baka hindi na tao ang aakyat. Napasigaw ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag pala si Ate D. Agad ko itong sinagot at tinanong niya kung anong nangyari. Bakit daw may putok ng baril siyang narinig? Ikinuwento ko sa kanya ang nakita namin. Tapos bigla siyang tumahimik. Maya-maya ay humina ang boses niya. Sabi niya, may tao raw siyang naririnig sa terrace. Nakatayo raw ito sa tapat ng bintana ng kwarto nila. May 2 bintana kasi ang kwarto na yun. Ang isa ay nasa tapat ng terrace at yung isa ay nasa gilid kung nasaan ang bakod ng bahay.
Sabi ko ilak niya ang bintana pati na ang pinto at huwag siyang lalabas ng kwarto. Bumulong siya na nakalak na lahat ng bintana at pinto kasi natakot din siya sa sigawan namin kanina. Pati na yung putok ng baril na narinig niya. Sinabihan niya kami na humingi ng saklolo. Sabi pa niya tatawagan daw niya sina mama at papa kaya ibinabana niya ang tawag sa akin. Pagkatapos tumawag ni Ate D, si Ate Ella naman ang tumatawag sa akin. Sabi niya tinawagan daw niya sina mama at papa pero hindi raw kumukonekta ang tawag sa kanila. Puro lang daw static line. Natatakot na raw siya. Naririnig ko na rin ang pagkikbi niya at naiintindihan ko siya dahil kahit ako ay natatakot at naiiyak na rin. Habang pinapakalma ko si Ate Ella, narinig namin ang tili ni Ate D. Tapos biglang may kumalampag sa pintuan ng kwarto ko na sinabayan pa ng paghingi ng saklolo. Boses yun ni Ate D. Pinatay ko ang tawag ni Ate Ella para buksan ang pintuan pero pinigilan ako ni Kuya Glam. Sabi niya, tawagan ko raw muna si Ate D para malaman namin kung talagang siya nga ang gumagawa ng ingay sa labas ng pintuan. Pero maya-maya ay tumawag na rin si Ate D sa cellphone ko. Bungad niya sa akin ng tanong na anong nangyayari, bakit daw ako humihingi ng tulong. Naririnig daw niya akong sumisigaw ng tulong at kinakalampag ang pinto ng kwarto niya. Sabi ko, hindi ako yun. Sinabi ko rin sa kanya na humihingi rin siya ng tulong at kinakalampag din ang pinto ng kwarto ko at sinabi naman niyang hindi rin siya yun. Dagdag pa niya na puro static line lang daw ang naririnig niya kapag tumatawag sa cellphone ni na mama at papa. Hindi na namin alam ang gagawin sa mga oras na yon, Sir Jupiter, para kaming nasa isang loop o yung bang napunta sa ibang dimensyon at hindi namin makontak ang nasa labas. Sobrang natatakot na talaga kami noon. Tinawag ako ni Kuya Glam. Itinuturo niya ang bintana. Bigla akong nanghina at pinanlamigan nang makita ang bulto ng tao na naglalakad. Nasa second floor kami at walang tuntungan sa labas kaya imposibleng may makakalakad doon. Grabe ang panlalaki ng ulo ko. Naglalakad talaga ang taong yun ng paikot-ikot sa labas. Kahit napapaharap na siya sa kinaroroonan namin, hindi ko talaga makita ang mukha niya. Blanko lang ito. Kaya mas lalo akong natakot kasi hindi talaga siya tao at hindi ko rin alam kung multo siya kasi ang alam ko lang, hindi bukas ang third eye ko kaya imposibleng makakita ako ng multo. Narinig ko ang panginginig ng boses ni Ate D sa kabilang linya. Akala ko ay namatay na ang tawag pero nasa kabilang linya pa pala siya. Sabi niya, naglalakad daw sa ere yung tao sa labas kasi tumagos daw sa terrace at naglakad papunta sa kabilang bintana na 10 metro ang taas mula sa lupa. Tinanong niya rin ako kung ano raw ba ang ginawa namin, bakit nagkaroon ng ganoong nilalang. Ikinuwento ko sa kanya ang ginawa naming paglalaro ng Charlie sa sala. Yun lang naman kasi ang ginawa namin bago mangyari ang lahat ng yun. Dahil sa sinabi ko ay i-conference call daw niya ang tawag kina Ate Ella. Agad namang sumagot si Ate Ella at sinabi rin niyang may tao raw silang nakikita na naglalakad sa ere. Pabalik-balik sa bintana niya at kanina pa raw niya naririnig na humihingi ng saklolo si Kuya Glam.
Kinakalampag pa raw ni Kuya Glam ang pinto ng kwarto kung nasaan sila at sinabi rin nilang hindi nila magising si Ate Bebe. Sabi ni Ate D na kahit daw si Kuya Jay ay hindi magising. Binalot kami ng katahimikan at takot. Napaisip ako kung bakit hindi sila magising. Sinabihan kami ni Ate D na sa susunod ay huwag maglalaro ng Charlie. Baka raw yun ang rason kung bakit naroon kami sa sitwasyong yun. Naisip ko na rin na baka nga yun ang dahilan kung bakit namin naranasan ito. Ang problema, hindi namin alam kung paano kami makalalabas. Paano namin matatakasan yung nag-aabang sa amin kapag lumawas kami ng kwarto? At kung may natawag man kaming espiritu dahil sa larong yun, paano namin ito tatapusin? Dahil nangawit ako sa pagkakaupo, sinubukan kong pagalawin ang mga daliri ko sa paa pero napansin kong hindi ko ito maigalaw. Sinabi ko yun sa kanila. Sinubukan din nila yon at laking gulat nila na hindi rin nila maigalaw ang kanilang daliri. Pare-pareho kami ng nararanasan ng gabing yun. Kahit anong pilit ko ay ayaw talagang gumalaw ng daliri ko sa paa hanggang sa pati ang kalahati ng katawan ko ay hindi ko na maigalaw. Sabi ni Ate D, mag-grocery daw kami para magkaroon kami ng lakas. Siya ang nag-lead ng pagdarasal. Hindi namin ibinaba ang cellphone para naririnig namin ang isa't isa habang nagdadasal. Habang nagdarasal kami ay sinusubukan kong pagalawin ang hinlalaki ko sa paa ng paunti-unti. Habang patapos na ang rosaryo, ay naigagalaw ko na ang hinlalaki ko. Unti-unti na ring nawala yung mga kalampag sa pinto, pati yung taong nakalutang sa labas ng bintana ay nawala rin nang tingnan ko ito. Nang matapos kaming magdasal ay nakaramdam na ako ng antok. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang matulog. Kahit nasa isip ko na ayaw kong matulog kasi natatakot ako na baka hindi ako magising. Pero bumigat talaga ang mata ko. Nakapikit na ako noon pero nakikiramdam pa rin ako sa paligid at sa mga kasama ko. Naririnig ko pa ang boses nila sa kabilang linya pero hindi ko na sila masagot dahil sobrang bigat na ng pakiramdam ko. Naalimpungatan ako nang may marahas na yumuyugyug sa akin. Ginigising ako. Pagmulat ko ay bumungad ang mukha ni Mama at sabi niya bumangon na raw ako at gisingin si Kuya Glam at may inuwi raw silang midnight snack. Doon, naisip kong nakatulog pala ako. Naggulat ako sa sinabi ni Mama. Naninermon pa siya dahil wala raw ni isa sa amin ang makontak niya para itanong kung anong gusto naming kainin kasi dumaan nga sila sa fast food. Hindi na ako sumagot kay Mama dahil hindi ko naman alam ang sasabihin. Tumango na lang ako sa utos niyang gisingin si Kuya Glam. Nang gisingin ko si Kuya Glam, nagtataka rin siya kung paanong 12:00 pa lang ng madaling araw, halos parang buong gabi na yung nangyayari sa amin na kababalaghan. Nagtanungan pa kami ni Kuya Glam kung nangyari ba talaga yun o nananaginip lang kami. Sabi niya malalaman daw namin kapag ang iba ay naalala pa ang nangyari. Ibig sabihin, talagang naranasan namin ang lahat ng iyon. Bumaba na kami para kumain. Nandoon na rin sina Ate D at Kuya Jay, pati sina Ate Ella, Ray Ray
at Ate Bebe. Nagkatinginan kaming lahat maliban kina Kuya Jay at Ate Bebe. Yung mga tinginan namin ay nagtatanong kung anong nangyari o kung talaga bang nangyari yun. Tahimik kaming lahat maliban kay Ate Bebe na nagkukwento tungkol sa dibu niya na naganap bago ang nangyaring kababalaghan sa amin. Tapos biglang sumulpot si Mama at nagtanong kung nagsindi raw ba kami ng kandila sa may groto. Yung groto ay nasa veranda malapit sa gate namin. Sumagot naman si Ate Bebe na nakalimutan niya raw magsindi. Nanermon ulit si Mama sa amin. Sabi niya wag daw kalilimutan na magsindi ng kandila doon dahil alay raw yun. Nagtanong naman si Ate Bebe kung alay raw ba para saan ang kandila. Sabi ni Mama, para nga raw sa babaeng pinatay ng nobyo niya sa iskinita sa may poste na malapit sa bahay namin. Nagkatinginan kaming lahat sa sinabi ni Mama, maliban pa rin kina Kuya Jay at Ate Bebe, dahil wala nga silang alam sa mga nangyari sa amin. Natulog lang sila habang kami ay takot na takot. Dagdag pa ni Mama, mabuting araw at hindi kami minulto. Pero hindi na kami nagkwento kay Mama. Kung alam niya lang ang nangyari sa amin o kung kasama namin siya, baka natakot din siyang tulad namin. Doon ko na naisip na yung dalawang tao na nasa gilid ng eskinita ay ang magkasintahan dahil wala silang anino. Ipinakita sa akin ang naganap noon at noon ko lang din naisip na hindi sila pinapansin nung mga nag-aaway sa labas nung oras na yun dahil hindi sila totoong nandun. Nakita lang namin dahil nilaro namin ang Charlie Charlie. Nung pumasok na kasi kami sa bahay dahil sa takot, nagalisan na ang mga nagkakagulo dahil naisip siguro nila na natakot kami. Doon ko rin naisip na kami lang ang nakarinig ng putok ng baril dahil kung narinig nila yun, malamang nagsigawan din sila at nagtakbuhan. Pero kami lang ang gumawa nun kasi kami lang ang nakakita ng kakaibang pangyayari. Napansin ni Mama na tahimik kami kaya may pa-side comment pa siya. Mukha raw na may mga minulto. Pagkatapos ay inutusan niya si Ate Bebe na sindihan na raw ang kandila. Dahil sa takot ni Ate Bebe sa kwento ni Mama, umangal siya sa utos. Kaya si Papa na lang ang nagsindi ng kandila sa groto. Mula noon, hindi na namin ulit nilaro ang Charlie dahil nalaman naming totoo pala itong naghahatak ng espiritu kagaya ng spirit of the coin o glass. Hindi na rin namin kinakalimutan ang pagsisindi ng kandila sa groto kasi ayaw na naming bumalik ang multo para lang paalalahanan kami para sa kanilang alay. Matapos ang pangyayaring yun, naging maayos naman kami. Kinuwento na lang namin kina Mama ang nangyari kinabukasan kaya pinabless nila ang bahay namin. Sana po may natutunan kayo sa kwento namin. Huwag kayong basta-basta maglalaro ng kung ano-anong laro na nakikita nyo lang at lalaruin dahil sa curious kayo kung ano ang mangyayari pagkatapos ng laro. Alam ko mahirap itong paniwalaan. Ako rin ay hindi makapaniwala na nangyari yun. Pakiramdam ko nga ay panaginip lang yun pero hindi nagsisinungaling ang mga received call sa cellphone ko. Akala namin oras ang lumipas sa sobrang tagal namin sa loop na yun. Pero 6 na minuto lang pala yun nangyari.
6 na minuto bago mag-alas 12 ng hating gabi. Kung paano yun nangyari, hindi ko rin po masasagot. May nakapaglaro na ba sa inyo ng larong yun? Ano ang experience ninyo? Maraming salamat po sa Sitio Bangungot at sa lahat ng inyong tagapakinig. God bless po sa ating lahat. Ingat! At ngayon, ito na naman ang ating shoutout portion. Shoutout going out to Kurtz Rojo, Ziel Wahab, Elmery Ibanez, Kai Cheche Gentiles, Shasha Sudario, Kilabot King, Aiza Lejano, Mayumi Makisig at May Roland Pino. Basahin naman natin ang ilan sa mga comment mula kay Mayumi Makisig at Dolores Galievo. Sabi ni Mayumi, magandang gabi po, Sitio Bangungot at sa lahat ng mga ka-SB listeners all over the world. Buti na lang talaga may Katie at SB. Nakakatulong po kayo na maging magaan ng aming pakiramdam, lalo na po after work. Every time we listen to your narrations, there is this feeling, inexplicable joy and relaxation. Thank you so much po. God bless you more. Sabi naman ni Anzu, hanga talaga ako dito sa Katie at SB. Hindi nauubusan ng magagandang kwento. Sa mga hindi na shoutout, sa susunod na lang po ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout din ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat.